Siopaw lang ang tinda, fried siopaw mga kanegosyo. Mas kumikita pa to kaysa sa negosyong maraming tinda. Eto kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo or gusto mong magsimula magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam no nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo or kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan niyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Siopaw lang ang tinda mga kanegosyo. Bakit mas kumikita pa to kaysa sa negosyong maraming paninda or tinda? Kwento ko lang mga kanegosyo. After ko malugian ng dalawang negosyo, after ko malugian ng sari-sari store tsaka ng barbecuean, ang pangatlo kong negosyong nalugian is bilyaran mga kanegosyo. Yes. Naitayo ko yung sari-sari store ko at barbecuean ko sa Quezon City, Cubao. Nagbo-boarding house lang kasi ako sa Quezon City. Malapit sa school ko mga kanegosyo, naitayo ko yung negosyo kong sari-sari store at barbecuean. At eventually mga kanegosyo, nagsisimula akong ng sari-sari store tsaka barbecuean. Hindi ko pa alam yung mga focus in one. Hindi ko pa alam yung mga market ng mayaman. Yung scale up sa level 2 business model, hindi ko pa alam yan. Sa pangatlo kong negosyo, may knowledge na ako about sa focus in one. At naitayo ko pala yung pangatlo kong negosyo na bilyaran. After ko kasi malugi ng sari-sari store at barbecuean, bumalik ako ng Cavite. Taga Cavite kasi ako mga kanegosyo. Doon talaga yung bahay namin. Kumbaga doon talaga ako lumaki. Gusto ko lang mag-aral kasi sa Manila at napunta ako sa TIP, Technological Institute of the Philippines. At after ko rin graduate, doon na rin ako nag-work as a sales representative. Nung bumalik ako sa Cavite mga kanegosyo, naitayo ko yung bilyaran ko malapit sa De La Salle. DLSU Dasma mga kanegosyo, Dasmariñas. May batas tayo mga kanegosyo na bawal magtayo ng bilyaran within 100 meter radius na malapit sa school. Pero lagpas na yung bilyaran ko sa 100 meter radius at may permit din ako. Tsaka meron din ako na mga nakapaskil na bawal ang bata, bawal ang minor de edad, bawal magsugal. Pero college student pa rin yung pinagsisilbihan ko, yung nag-aaral sa De La Salle Dasma. Nagkataon mga kanegosyo, noong year 2022, may face-to-face class na, kaso karamihan ng face-to-face class na mga college student, puro laboratory classes lang. Yung the rest ng mga subject nila, puro online class, puro asynchronous. Kaya sobrang konti pa rin na nagpi-face-to-face class. Ang maganda sa negosyong bilyaran mga kanegosyo, rental business siya. Pinapaupahan mo yung pwesto ng bilyaran per hour. Hindi siya katulad ng, halimbawa, karinderya. Hindi siya tulad ng karinderya na kapag hindi naubos yung ulam or walang benta ngayong araw, lugi ka na, tapos lugi pa yung pinamili mong paninda or para ipagluto or yung niluto mo. Kasi nga walang benta. Ang maganda sa bilyaran mga kanegosyo, kahit lugi ka ngayon, wala ka namang nilutong ulam. Kumbaga, bawi ka na lang uli kinabukasan. Hindi ka naman nagpagod mamalengke, hindi ka napagod magluto. So kahit walang zero sales ngayong araw, okay pa rin. Kumbaga wala ka naman kasing nilabas ng pera, naghihintay ka lang ng customer. At maganda sa bilyaran, automatic kapag may customer, automatic profit agad yun. Yung per hour na binaba, aircon kasi yung pwesto ko mga kanegosyo. Ang singil ko nasa 160 per hour. Automatic yung 160
profit ko agad yun. Nagbabayad din ako ng renta. Umabot din ako ng years mga kanegosyo sa pagbibilyaran. Kaso, konti talaga yung naglalaro. Tsaka konti yung estudyante na nagpi-face-to-face class. Kaya nagdesisyon ako na isara na lang din yung negosyo kong bilyaran. At yun nga, may aware na ako na focus in one, aware na ako sa market ng mayaman, na-apply ko na siya mga kanegosyo. Kaso may mga hindi talaga natin mape-perfect mga kanegosyo. Ito, siopaw lang, fried siopaw lang ang tinda. Kaya mas kumikita pa yan kesa sa negosyong maraming paninda or halimbawa bakery na maraming tinapay. Itong fried siopaw mga kanegosyo, pwede mo pang applyan ng distribution business model yan. Pansinin nyo yung mga umaakyat sa mga bus, yung mga nagtitinda ng hot siopaw, distribution business model yon mga kanegosyo. Inaangkat nila yon sa isang nagpa-fried siopaw at kumikita dito yung mga vendor through commission. Parang taho. Ang vendor ng taho mga kanegosyo, kumikita sila through commission. Kapag naubos nila yon or kung kalahati lang yung naubos nila, depende sa benta nila sa isang araw. Ganun din yung mga nagtitinda sa mga bus ng hot fried siopaw. Distribution business model yon mga kanegosyo. At focus lang sa isa. At doon mo lalong mapapalaki yung negosyo mo at doon ka lalong kikita. Ano ba maganda or advantage kapag nakapokus ka sa isa mga kanegosyo? Una, hindi ka hirap i-identify ng mga customer mo. Pangalawa mga kanegosyo, hindi ka hirap sa inventory mo. Hindi ka hirap i-monitor yung cash flow mo mga kanegosyo. At lahat ng mga marketing material mo tungkol lang sa siopaw. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, scale up sa level 2 business model yan, apply ng franchising, distribution yan. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin gumawa ng original content. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo fried siopaw. Kaya bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.